Bakit nga ba nagkakalmot ang mga pusa sa mga kahoy? Kung mapapansin nyo ang mga larawang ito mga kamunti, ay malapit ng mapudpod o maubos ang kahoy dahil sa kakakalmot ng mga pusa. Nakakita na ba kayo ng mga pusa na kinakalmot ang inyong mga gamit? O kaya pag may isang kahoy na nakatayo, madalas doon lagi siya nagkakalmot? Pangkaraniwan na iniisip natin, nag-aasalan siya ng kuko. Pues, sa talakayang ito, sasabihin ko talaga kung ano ang dahilan kung bakit ang mga pusa ay mahilig magkalmot sa mga bagay-bagay, lalo na sa kahoy. Ito ang isa sa pinakamagandang topic natin at maraming matututunan dito. Lalo na kayo, may mga alagang pusa, mas maganda. Simulan na natin. Maraming mga may-ari ng pusa ang nakaranas nito. Yung tipong makikita mo mga parte ng bahay mo ay merong kalmot ng pusa. Kadalasan nito ay sa sopa or sa kahoy ng inyong bahay. Madalas din itong ginagawa nila sa carpet o sa kutsyon ng upuan. Kung tutuusin, mahirap intindihin kung bakit nila ginagawa ang mga ganung bagay. Minsan mararamdaman natin na parang sinira ng ating pusa ang ating mga gamit dahil nagalit sila sa atin o gusto nilang gantihan tayo, pero hindi yun ang totoo. Ang totoo, ang mga pusa ay may wasto at likas na mga dahilan para sa pagkalmot ng mga bagay-bagay. Kung bakit ang mga pusa ay talagang nagkakalmot ng mga bagay sa ating tahanan, ay maipapaliwanag sa atin at muli itong makakadagdag sa atin ng kaalaman at karunungan. Ang lahat ng ito ay batay sa article na aking kinuhanan, ang mywoodworkingguru.com. Ang mga pusa ay may mga glandula ng pabango sa kanilang mga paa. Ito ay mga espesyal na glandula na gumagawa ng mga kakaibang amoy na maaaring sila lang ang nakakaamoy. Isang uri ng chemical na signal na natatangi sa bawat individual na pusa. Kapag nagkamot sila ng mga bagay, lalo na ang prominenteng bagay tulad ng iyong kasangkapan na gawa sa kahoy, inilalagay nila ang mga inilalabas nilang chemical sa kanilang mga paa sa mga bagay na kinakalmot nila. Meron itong dalawang klase. Ang una ay marking territory. Sa pamamagitan ng pag-iiwan ng kanilang kakaibang pabango sa mga kasangkapang gawa sa kahoy, ang mga pusa ay mahalagang minarkahan ang kanilang teritoryo. Ito ang kanilang paraan ng pakikipag-usap sa ibang mga pusa. Ang pag-uugali na ito ay maaaring tukuyin ang kanilang teritoryo upang maiwasan ang mga potensyal na salungatan. Pangalawa, ang signaling security. Kasabay nito, ang accent marking na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawahan sa pagiging pamilyar. Ang mga pusa ay mga nilalang na napapaligiran ng kanilang sariling pabango ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at kontrol sa kanilang kapaligiran. Kaya, sa susunod na makikita mo ang iyong pusa na kinakamot ang iyong mga kasangkapan na gawa sa kahoy, tandaan na hindi nila ito ginagawa para inisin ka o sirain ang gamit. Sa halip, sinusunod nila ang kanilang likas na instinct upang makipag-usap, magtatag ng teritoryo at lumikha ng isang ligtas, pamilyar na kapaligiran. Ang isang pangunahing dahilan kung bakit kinakamot ang pusa ang mga kahoy ay upang mapanatili ang kanilang mga kuko at tanggalin ang patay na bahagi ng kanilang mga kuko. Ang mga pusa ay kumakalmot upang alisin nila ang mga parte ng sirang kuko at upang mapanatiling laging matalas, malinis at malusog ang kanilang mga kuko. Ang pangatlo, ipinapahayag nila ang kanilang pagkasabik. Ang pagkamot ay hindi lamang isang pangkaraniwang gawain para sa mga pusa. Ito rin ay isang aktibidad na sa tingin nila ay kasiya-siya at nakakapagpasigla. Kapag ang mga pusa ay nangangamot, ay nakakaramdam ng hindi kapanipaniwalang kasiyak-siya. Bilang karagdagan, tulad na napag-usapan, ang pagkamot ay naglalabas ng kanilang mga natatanging amoy mula sa mga glandula ng pabango sa kanilang mga paa papunta sa scratch surface. Ang chemical na signal na ito, kapag nakita mismo ng pusa, ay maaaring maging sanhi ng isang positibong emosyonal na reaksyon na humahantong
sa higit pang kasiyahan. Maaari ding mag-alok ng isang uri ng pandama na feedback na nakakaakit ng maraming pusa. Ang sensasyon sa ilalim ng kanilang mga paa, ang tunog ng pagutay-gutay ng materyal na kahoy, at maging ang mga nakikitang marka na kanilang iniiwan, lahat ay nakakatulong sa paggawa ng isang kapanapanabik na karanasan para sa kanila. Pang-apat naman ay ang express stress. Bagamat ang paggamot ay maaaring pagpahiwatig na ang isang pusa ay nakakaramdam ng pagkabalisa dahil ang scratching ay nagsisilbi rin bilang isang coping mechanism para sa mga pusa upang harapin ang stress. Kapag ang mga pusa ay na-stress, maaari silang kumamot ng mas madalas o bilang isang paraan upang mailabas ang tensyon at paginhawahin ang sarili. Ang scratching ay nagbibigay daan sa kanila na physical na maalis ang ilan sa kanilang pagkabalisa. Halimbawa, kung napapansin mo na ang iyong pusa ay biglang nagsisimulang kumamot ng isang bagay, maaaring ito ay isang tugon sa ilang pagbabago sa kanilang kapaligiran o nakagawi ang nagdudulot sa kanila ng stress. Ito ay maaaring anuman mula sa isang bagong alagang hayop o tao sa bahay, isang pagbabago sa kanilang schedule ng pagpapakain, o kahit na muling pag-ayos ng mga kasangkapan sa loob ng bahay. Panglima, upang mag-stretch. Ang pagkamot sa kahoy ay hindi lamang nagbibigay daan sa mga pusa na markahan ang kanilang teritoryo, ayusin ang kanilang mga kuko at ipahayag ang kanilang mga damdamin. Ngunit nagbibigay din ito sa kanila ng pagkakataong iunat ang kanilang mga katawan na mahalaga sa kanilang pisikal na kalusugan at liksi. Kapag ang isang pusa ay nangangamot, sila ay talaga nakikibahagi sa isang full body workout. Ang pagkilos ng pag-unat pataas upang scratch ay tumutulong upang pahabain ang kanilang gulugod at ibaluktot ang kanilang mga kalamnan. Ang paggawa na ito ay katulad ng pag-unat ng tao pagkatapos magising o mahabang panahon ng pag-upo. Ang pagkilos ng paggamot ay nakakatulong upang mabatak at palakasin ang mga kalamnan sa mga daliri ng paa, binti, balikat at likod ng pusa. Pinapanatili nitong flexible at maliksi ang katawan ng pusa na mahalaga para sa kanilang mga kasanayan sa mandaragit tulad ng pag-akyat at pag-sprint. Bukod dito, ang pagkilos na ito ng pag-uunat ay makakatulong upang mapawi ang anumang tensyon na naipon sa katawan ng pusa. Kung papaano ang mga tao ay maaaring mag-enjoy sa isang magandang stretch o yoga session upang mapawi ang stress, ang mga pusa ay makakahanap ng parehong uri ng ginhawa mula sa isang magandang scratch. Kaya, sa susunod na makikita mo ang iyong pusa na nangangamot, tandaan na hindi lamang nila maaaring sirain ng iyong mga kasangkapan, pinapanatili din nila ang kanilang mga katawan na malusog at maluwag. Ngayon mga kamunti, nabigyan ko kayo ng isang legit na talakayan at maraming matututunan sa atin kwento ngayon. Ngayon mga kamunti, ito ay hindi po galing sa akin, ayon sa binigay kong website at ayon din sa aking pagsasaliksik, ay batay sa kanila, ang pusa daw ay maraming ibig sabihin, kaya sila gumaganon. Narinig nyo naman po, no? Ayun ay isang marka at sa madaling sabi, ang mga pusa ay nakikipag-usap sa hindi lang sa pamamagitan ng mga pagyaw-yaw nila o kaya pag iyak ng mga boses, kundi sa pamamagitan din ng mga pagkalmot, may nilalabas sila sa kanilang mga kamay na isang chemical na naamoy ng kapwa mga pusa. O papaano mga kamunti, maraming salamat sa inyo. Proud Muntinlupeño, Muntinlupa, buong Pilipinas, mahal ko po kayo. Salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat. Paalam.